Ano po ang panalangin ni Jehoshaphat? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna si Single Mom Music TV and Melansky. Maraming salamat po sa inyong mga comments and pagsubaybay po dito sa ating mga devotions. Now, ang pag-usapan po natin ay patungkol po sa buhay ni Haring Jehoshaphat. Medyo mahaba po yung story niya sa Bible, sa Kings and Chronicles. Now, si Jehoshaphat po, siya po ay anak ni Asa. Kung mapapansin niyo po, si Asa, siya po ay isang mabuting hari. At dahil si Asa ay isa po sa mga puntos natin sa devotion natin patungkol kay Asa, ay inimpluwensyahan niya yung kanyang pamilya sa pamamagitan ng pagiging tapat sa Diyos. Of course, hindi perfect, far from perfect, pero generally speaking, si Asa ay naging mabuting hari. So, yung anak niya po, si Jehoshaphat, ay tumulad sa kanyang tatay na si Asa. Now, sabi po rito sa 2 Chronicles, chapter 17, verse 3 and 5. The Lord was with Jehoshaphat because he walked in the earlier ways of his father David. He did not seek the Baals, but sought the God of his father and walked in his commandments and not according to the practices of Israel. Alam niyo naman po yung istorya ng Northern Kingdom, no? Walang mabuting hari sa kanila. Lahat sila ay sumunod sa Baal worship or paganism. And then sabi po rito, therefore, the Lord established the kingdom in his hand. Dahil naging mabuting hari si Jehoshaphat, si Lord, in-establish, kumbaga pinatatag ng Panginoon ang kaharian sa kanyang kamay. And then sabi po rito, and all Judah brought tribute to Jehoshaphat, and he had great riches and honor. So pinagpala pa siya ng Diyos ng kayamanan at magandang pangalan. Now, si Jehoshaphat po, marami pong sinasabi sa kanya yung Biblia, no? Meron lang pong isang storya rito na gusto kong bigyan natin ng pansin. Matatagpuan po ito sa 2 Chronicles chapter 20. Sabi po rito, after this, the Moabites and Ammonites with some of the Meunites came to wage war against Jehoshaphat. Meron gusto mga makipagdigma sa kanya na ibang mga nasyon. So Moabites, Ammonites, and Meunites. Yung mga Meunites connected po yan sa mga, probably Edomites. So napakarami nila na aatake kay Jehoshaphat. At si Jehoshaphat, hindi niya alam kung ano yung gagawin niya. No? Hindi niya alam kung anong mangyayari sa hinaharap. So, he was petrified. He was terrified. So, takot na takot po siya. So, ito po yung ilan sa mga katuruan natin ngayong araw. Number 1, we do not need to know the future. Ito po isang reality na, kumbaga, na-realize ko na, hindi ko kailangan ng security. Hindi ko kailangang malaman kung ano yung mangyayari sa hinaharap. I don't have to know everything. So, ganun din po sa ating lahat. No? Hindi natin kailangan malaman kung anong mangyayari sa hinaharap. After all, wala rin naman tayong magagawa, di ba? Kung aasa lang tayo sa sarili nating lakas. Kaya po, yung unknown sa atin, uncertain, at hindi natin alam kung anong mangyayari. That's the future. And we don't need to know the future. So dito po sa laban ni Jehoshaphat, nanalangin po siya, no? Ito po yung panalangin niya. So sabi po ni Jehoshaphat, Lord, the God of our ancestors, are you not the God who is in heaven? You rule over all the kingdoms of the nations. Ayan. So you don't have to know the future, you just have to know that God reigns. He is sovereign. Siyang makapangyarihan sa lahat at lahat ng mga bansa kontrolado ng Diyos. Power and might are in your hand, and no one can withstand you. Our God, did you not drive out the inhabitants of this land before your people Israel and give it forever to the descendants of Abraham your friend? Kami yung mga anak ni Abraham. No, may karapatan kami rito. Ngayon papalayasin kami at sasalakayin kami ng mga Ammonites, Moabites, and mga Meunites.
So sabi niya po rito, "But now here are men from Ammon, Moab, and Mount Seir, whose territory you would not allow Israel to invade when they came from Egypt. So they turned away from them and did not destroy them. See how they are repaying us by coming to drive us out of the possession you gave us as an inheritance." Now, ito po yung famous line ni King Jehoshaphat. "For we have no power to face this vast army that is attacking us." Sabi niya, God, Lord, wala kaming kakayanan para labanan itong puwersa na umaatake sa amin. Pero sabi niya, we don't know what to do. But our eyes are on you. Isang powerful na panalangin, no? Lord, I don't know what to do. I don't know the future. I don't know anything. But my eyes are on you. Ibig sabihin, mananampalataya ako sa inyo. Pangalawang katuruan po natin, we must fix our eyes on the Lord. Kailangan lang talaga nating i-fix. Kumbaga, pag sinabing fix, fasten, no? Yung nakatuon ang iyong mata sa Panginoon. We don't know the future. Hindi natin alam mangyayari bukas. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa susunod na mga segundo at mga minuto at mga oras. Maraming mga taong namamatay, no? Sa aksidente na hindi nila in-expect few minutes before that accident. Napakadami. Ibig sabihin, we don't really know. Ako nga, hindi ko nga alam kung ano mangyayari after 15 minutes after this devotion. Hindi ko nga alam kung ano mangyayari today, no? Baka last devotion ko na to. Hindi ko pa alam, di ba? But it doesn't matter. It doesn't matter if we know or not. Ang kailangan lang natin ituon ang ating mga mata sa Panginoon. So sabi ni Jehoshaphat sa kanyang panalangin, Lord, very powerful yung kalaban ko. For we have no power to face this vast army that is attacking us. We don't know what to do, but our eyes are on you. Pero nananampalataya kami. Nakatingin lang kami sa inyo kung anong gagawin ninyo. Naniniwala kami na kayo yung sasaklolo sa amin at magbibigay sa amin ng katagumpayan. So, pangatlong point po natin, the Lord fights for those who trust in Him. Kaya po yung sumunod dito, si Jahaziel, isa po itong propeta, kinausap ng Diyos. No? Ito sabihin mo kay Jehoshaphat. Verse 15, "Listen, King Jehoshaphat, and all who live in Judah and Jerusalem. This is what the Lord says to you. Don't be afraid or discouraged because of this vast army. For the battle is not yours, but God's." Ang laban na ito ay hindi sa iyo, kundi laban ng Diyos. Verse 17, "You will not have to fight this battle." In fact, Jehoshaphat, hindi mo na kailangan makipaglaban pa. Kahit gaano karami yung kalaban mo, you don't have to fight. Ang kailangan mo lang gawin, take up your positions, stand firm, and see. Yun lang gagawin mo. Manampalataya ka sa Panginoon, take up your positions, stand firm, and see. Ibig sabihin, you will be a witness. Titingnan mo lang kung anong gagawin ng Diyos. See the deliverance the Lord will give you. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng pagliligtas, katagumpayan. And this time, you will see it. So mga kapatid, ganun din po sa atin. No? We don't have to know the future. Hindi natin alam kung ano mangyayari bukas sa mga susunod na linggo, susunod na mga buwan at mga taon. Pero kailangan nating ituon ang ating mga sarili at ating mga isipan, ating mga mata sa Panginoon. At kung ano man ang ating kakarapin, ang Diyos ang makikipaglaban sa atin at ang Diyos ang magbibigay sa atin ng katagumpayan. As long as we put our trust in Him. Kaya po, sa ating mga applications po, no, sa ating mga paglalapat sa buhay, ito po yung pinakauna. Don't compare your capacity to the challenge. Huwag mo nang ikumpara yung iyong kakayanan doon sa iyong kinakaharap na challenge or pagsubok. Actually sa Bible wala yun eh. If you really trust the Lord or if you really believe in God, you don't have to compare yourself to the situation or to the challenge you're facing. Bakit? Kasi after all, ang Diyos naman ang nakikipaglaban. Sabi nga rito ng propeta kay Jehoshaphat,
You don't have to fight. This is God's battle and God will fight for you. So don't compare your capacity to the challenge, but rather, point number 2, compare your challenge to the power of God. Sa lahat po ng mga kinakaharap natin, no, mga pagsubok sa buhay, sa mga kinakaharap natin na puwedeng, problema sa relasyon, problema sa asawa, sa mga anak, problema sa pamilya, problema sa, kalusugan, problema sa financial, problema sa church, 'no? Lahat po ng iyan, mga kapatid, ikumpara natin sa kakayanan at kapangyarihan ng Diyos. Kayang resolbahin ng Panginoon. Kailangan lang nating magtiwala at sumunod sa Panginoon. So compare your challenge to the power of God. Magandang habit po 'to, mga kapatid, na ma-form sa atin, 'no? At every time we're facing challenges, 'no, lagi natin kinukumpara sa Diyos, sa kakayanan ng Diyos. Kasi alam niyo po, kumbaga tingin ko kasalanan 'yun, na kapag merong kinakaharap na higante, 'no, let's say David and Goliath, napakalaking challenge ng buhay, napakalaking problema. Tingin ko 'pag kinukumpara mo siya sa kakayanan mo, feeling ko lang, nagkakasala tayo nun, Kasi we don't put our faith in God. And faithlessness is a sin. Yung hindi ka manampalataya sa Diyos ay isang kasalanan. So when you see a challenge, you really have to compare that challenge to God's power. Sasabihin mo sa sarili mo, kayang-kaya ng Diyos yan, no? Walang binatbat yan sa kapangyarihan ng Diyos. I just have to rely on God kung anong gagawin ng Diyos. At kung ano man ang gawin ng Diyos, magtitiwala ako sa kanyang wisdom, karunungan, dahil desisyon yun ng Diyos. And number 3 po, worship God. Worship God, trust in Him, and experience His victory. Alam niyo po anong ginawa po ni Jehoshaphat dito sa istorya natin na ito? Kasi sabi sa kanya ng propeta, no, wala ka nang gagawin, Jehoshaphat. You will just witness, you will just see what the Lord will do for you. Kaya po ang ginagawa nila dito, nagsumasamba sa Panginoon, nagbibigay ng papuri at pasasalamat. So Jehoshaphat bowed down with his face to the ground, and all the people of Judah and Jerusalem fell down in worship before the Lord. Then some Levites from the Kohathites and Korahites stood up and praised the Lord, the God of Israel, with a very loud voice. Early in the morning, they left for the desert of Tekoa. As they set out, Jehoshaphat stood and said, "Listen to me, Judah and people of Jerusalem. Have faith in the Lord your God, and you will be upheld. Have faith in His prophets, and you will be successful." After consulting the people, listen to this, mga kapatid, Jehoshaphat appointed men to sing to the Lord and to praise Him for the splendor of His holiness as they went out at the head of the army, saying, "Give thanks to the Lord, for His love endures forever." Nasa battle sila nito, nagkakantahan pa sila. Yung mga kasundaluhan, kumakanta sila, "Give thanks to the Lord, for His love endures forever." So anong application natin, mga kapatid, whenever we're facing challenges and battles during wartime? Worship God, trust in Him, and experience His victory. At yun nga po ang naranasan ni Jehoshaphat, no? Basahin niyo po yung buong istorya. Naranasan niya yung kapangyarihan ng Diyos na kumilos sa kanilang kalagitnaan at nauwi ang lahat ng mas lalo pang pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos. So worship God, trust in Him, and experience His victory. Para po sa ating discussion, why can we not experience God's faithfulness when we fail to trust in Him? Bakit hindi natin mararanasan yung kapangyarihan ng Diyos, yung katapatan ng Diyos kung hindi naman tayo magtitiwala sa Kanya? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. At para po sa ating dive deeper, pag-usapan po natin si Jehoshaphat at si Jesus Christ. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, forgive me for the times I focus more on my weakness than on your greatness. Teach me not to measure my challenges by my own capacity, but by your unlimited power and faithfulness. Fix my eyes upon you
when fear, uncertainty, and trials surround me. Help me to worship you, even in the middle of battle, trusting that you fight for those who belong to you. Strengthen my faith to rest in your promises and not in my own understanding. May my life reflect confidence in your sovereignty, peace in your presence, and joy in your victory. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay po dito sa ating daily devotions. Maging pagpapala po ito sa bawat isa sa atin. Kung kayo po ay may natutunan, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. See you po tomorrow, 5 a.m. dito po sa ating daily devotions.